So, ayun, speaking of Cheese Escudero, mga kababayan, ito na ngayon. Speaking of Cheese Escudero, mga kababayan, tinadtad ng kaso ngayon. Ako, alam nyo kahapon mga kababayan, si Cheese Escudero tinadtad ng kaso ng iba't ibang grupo na nag-file laban sa kanya. Na ito po sino-sino itong mga grupo na to. Tapos ngayon, pag narinig na naman niya ng mga nag-file kay Cheese Escudero, baka dagdag na naman ito. Pakinggan ninyo mga kababayan. Samantala, sa gitna ng umiinit na flood control scandal, kinasuhan ngayon sa COMELEC si Senador Cheese Escudero ng isang socio-civic group dahil sa umano'y illegal na campaign donation na nagkakahalaga ng 30 million pesos mula sa isang top government contractor. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo. Nako! Pakinggan ninyo, patay si Cheese. Inireklamo ngayong Biyernes sa Commission on Elections si Senator Francis Cheese Escudero ng socio-civic group na The Silent Majority kasama ang abogadong si Attorney Jesus Falces. Patay. Ayon sa grupo, nilabag ni Escudero ang Section 95 ng Omnibus Election Code kung saan malinaw na ipinagbabawal ang pagtanggap ng mga kandidato ng donasyon mula sa mga entities na may kontrata sa gobyerno. Patay. Ngunit noong 2022 senatorial elections, lumabas na tumanggap si Escudero ng 30 million pesos mula kay Lawrence Lubiano, Patay. ang pangulo ng Center Waste Construction na kabilang sa top 15 flood contractors sa bansa. Cheese Escudero, being not only a lawyer but also a legislator, cannot feign ignorance of the law. It is his duty as a lawyer and a legislator and as a candidate to know what the law is. Sa kanilang pagsusuri, biglang lumobo ang mga proyektong nakuha ng Center Waste matapos ang halalan. Mula sa 5 flood control projects noong 2021, umakyat ito sa 48 proyekto noong 2022 Patay. at 32 pa noong 2023 Nako. na may kabuang halagang lalagpas sa 5.1 billion pesos mula 2022 hanggang 2024. Naku, 5 billion yan, Cheese Escudero. Ilan kaya insertion mo dyan? Ilan kaya kickback mo dyan? Magkano kaya? Tapos magugulat na lang tayo. Yung kanyang salin, 18 million lang. Siya yung pinakamahirap. Maniniwala ka ba na yung salin ni Cheese Escudero, 18 million lang? Tapos kung makapagregalo kay Heart ng sing-sing na $1 million, kulang-kulang 56 million pesos. 58 na ngayon. 'Di ba? Diyos ko po, mga kababayan. Alam niyo, sa totoo lang mga DDS, ito lang masasabi ko Paniwalaan ninyo si Saldico. Karapatan nyo yan. Karapatan nyo yan. Si Saldicong paniwalaan. Kasi nga tao kayo 'Di ba? Pero hanggat si Saldico ay hindi manotaryo ang kanyang sinasabi, walang katotohanan yan. Bubo lang talaga ang maniniwala. 'Di ba? Paniwalaan ninyo, hindi naman namin kayo pinagbawalang maniwala kay Saldico. Maniwala kayo to the max. Pero tanungin ninyo, yun bang lahat ng sinabi ni Saldico legal? Hindi po. Bakit? Wala po siyang sinumpaang salaysay, wala po siyang pinapirmahan sa piskal, wala po siyang affidavit, wala pong notaryo yun. Maliban na lang kung nasa loob siya ng Philippine Consulate or Philippine Embassy. Halimbawa, na siya sa Europe ngayon. Sana pumunta siya sa Philippine Embassy, doon siya mag-video, doon siya manumpa. Tapos umuwi na din siya pagkatapos. Ang problema kasi mga kababayan, wala nga. So hanggat si Saldico ay magyaw-yaw lang ng ganyan, mananatiling hearsay, mananatiling allegedly, mananatiling kasiraan. Yun po yun, mga DDS. Walang problemang maniwala kayo kay Saldico. Sumama kayo sa rally, mag-rally kayo. Tapos isipin ninyo ang consequences sa rally
Halimbawa, sa sobrang galit ninyo dahil nabuko ngayon, binulgar ni Saldico. Tapos nanggugulo kayo ngayon, nilulusob ninyo ang Malacanang. 'Di ba? Sinugod ninyo ang Malacanang, natamaan kayo ng baril dyan, M16, Armalite, machine gun, shotgun. Natirgas kayo, na water cannon kayo. Tapos pag uwi ninyo sa bahay, nabalitaan ninyo, yung pala si Saldico ay AI lang. So ang pagsisisi, actually mga DDS ang pagsisisi nasa huli. Ang pagsisisi nasa huli. Kaya sabi ko sa inyo, bilang Pilipino, syempre kahit ako, galit na galit ako nung malaman ko kung totoo man yan. Biruin nyo, pera natin yan eh. Kahit DDS ka, kahit loyalista ako, kahit kakamping ka, pingklawan ka, pera nating lahat yan. Kahit bobo pa yung mga DDS na yan, nagbayad din ng tax yan. Pera natin yan. Sino bang hindi magalit niyan? Sino bang hindi mamumuot ang manggigigil nang malaman mong ganyan? Pero isipin ninyong mabuti. Totoo kaya ang sinabi ni Saldico? Kasi kapag unahin natin yung emosyon natin pag unahin natin yung emosyon, sige sasama ako sa rally, lusubin natin ang Malacanang. Sige magwala tayo, wasakin natin ang dapat na bawat madaanan natin. Kasi galit tayo. Tapos ending maalaman-laman mo, AI lang pala yung video ni Saldico. At biglang lumabas si Saldico na hindi po ako yan. At biglang lumabas si Saldico, never po akong nagsalita. Imagine ninyo, si Saldico mataba. Bakit sobrang payat niya, ilang buwan pa lang? 'Di ba? At saka isipin ninyo, si Saldico walang kilay. Bakit doon sa video may kilay na siya? Pag dumating ang panahon na yan palang lahat ng sabi na yan ay AI lang at biglang lumabas si Saldico. At sabihin niyang, hindi po ako niyan. Hindi po ako yan. 'Di ba? Kasi kung pansinin niyo si Saldico po sa personal, walang kilay. Pero doon sa nagsalita, ang payat, ang haba ng liig. Maliit na tao si Saldico, walang liig. Pero anong nangyari? Ang haba ng liig, kahit gaano kakaliit, kung papayat ka, hindi haba ang liig mo. Wag tanga. 'Di ba? Wag tanga. Mga DDS, tandaan ninyo. Siguraduhin ninyo na kung galit ka, sumama ka sa rally at make sure, yung consequences, yung consequences ng gagawin ninyo, sana may patutunguhan yan. Kasi kapag palpak ang inyong, ang pinaglalaban ninyo, pagpalpak yan, kayo din ang mahihirapan. Makukulong kayo. Makukulong kayo, makakasuhan kayo, mababaril kayo. Isipin nyo yan, walang problema mag-rally Kung manggulo kayo, nasa inyo na yan. Diyos ko po, basta ako na nagsabi sa inyo, mga kababayan. Continue tayo kay Chis Escudero. Karamihan sa mga proyektong ito ayon sa grupo ay nasa mismong bayan ng senador sa Sorsogon. Nung nagsubmit sila ng revised or amended financial statement, tumaas yung net income by 20 million. Pag tumaas yung net income, dapat tataas din normally yung retained earnings mo. Kaso yung retained earnings naman nila bumaba by 15 million. So, baka hindi magigets ng mga ibang tao dyan, pero pag minat mo yon, may nawawalang, may nahanap tayo na 35 million. Sa kasagsagan ng mga investigasyon sa flood control scandal, iginiit ng grupo na hindi sapat na ang mga opisyal ng gobyerno mismo ang nangunguna sa pag-iimbestiga sa kanilang sarili. Dapat nila na ang mga institusyon. Ayan sabi ni Rina Rodolfo. Ayan, o Rini Rodolfo. Hersey naman talaga, sabi niya, kasama niya si PBBM sa Singapore. May 2022 yon. Paanong may PSG si PBBM? June pa. Umupo. Totoo naman talaga. Pumunta sila ng Singapore May. Umupo si PBBM June. So paano nagkaroon ng bodyguard si Marcos at the time? PSG. Hindi pa si PBBM noon nanumpa. Hindi pa nag-take out at the time.
June na siya umupo. Actually, magtitikot kasi ang Pangulo, mga kababayan, either 30, May 30, or di kaya June 1. Depende kung ang 30 or 31, ma-shoot ng Sabado-Linggo. So, magiging June 1, Lunes. Kadalasan po kasi pag nanalo ka ng May, kailan ang eleksyon nun? May 10, May 9. So, magtitikot po yan, manumpa po sila May 30 o May 31. So, paano nangyari? Hindi pa nanumpa si Marcos bilang presidente, may security guard na siya. 'Di ba? Yun po yung katotohanan. Kaya tignan nyo ngayon, mismo si Saldico, nilaglag si Chis Escudero na sila daw ang gumawa ng insertion na 147 billion. Inamin niya mismo. At ngayon, si Chis Escudero tinadtad ng kaso. Naku, magkita-kita. Sabi nga ni PBBM, wala talaga silang Merry Christmas. Wala talaga silang Merry Christmas. Naku po, mga kababayan.